Interviewon itong si Senator Robin Padilla dito kay Mang Karen Davila ang ating pag-uusapan dito sa video na to. May pananagutan nga ba itong si Senator Robin kung sakali mang tinulungan niyang umalis dyan sa Senado itong si Senator Bato de la Rosa? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Gusto ko ang tawan itong si Senator Jinggoy Estrada. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Yan ang sinasabi ko, siya yung Jinggoy. Diba? Ang problema kasi natin dito, sa ayaw sa gusto mo, gagamitin yung mga issue mo na yan mula ngayon hanggang matatapos ang administrasyon na to. Hindi ka nila titigilan. Kaya kung ako sa iyo, makipagsabayan ka na. Halimbawa, sa issue ng impeachment, ayaw mong sumabay sa mga trip ng mga siraulo sa Malacanang, sa mga adik sa Malacanang. Anong gagawin nila? Ilalabas nila yung issue mo na yan. Hanggang doon sa punto na mabali ka nila at sumunod ka sa kagustuhan nila. Dahil tinatakot ka nga eh. Kaso. O pag hindi ka sumunod, kaso, kulong ka. Diba? Ganyan yan. Oh, impeachment. Oh, magtsatsa tayo. Oh, term extension ng mga senador. Term extension yung sa executive. Mag-election lang, mayor at governor. Base dito kay Sir Lito Banayo doon sa interview sa Billionaire News Channel. Di umano. Pag hindi mo nagustuhan, hindi ka sumali sa trip nilang yon, kaso, kulong ka Jinggoy. Investigasyon, DOJ, rekomendasyon. Yari ka na naman. Kaya kahit anong gawin mo, Sen Jinggoy, at dito kay Senator Joel Villanueva, sa ayaw sa gusto nyo, si Sen Joel medyo alangan sila ng konti dahil sa GIL. Aminin man ho natin sa hindi. Meron backing itong si Sen Joel. Si Sen Joel at si Senator Rodante Marcoleta, medyo mahirap galawin yung dalawa niyan. Pero talaga makikipagsabayan yung mga yan. Gagamitin ho nila lahat ng pananakot para mabali yung naratibo at kagustuhan nitong mga senador na to. Kahit galit sila sa mga adik, kahit ayaw nila sa mga gustong mangyari ng mga nasa Malacanang, pagka hindi sila nagsama-sama at tinayuan yung pananakot na yan, walang mangyayari sa inyo dyan sa Senado. Hanggang sa 2028, para kayong mga aso na pagka hinila yung tali, para kayong mga kalabaw pala, sorry. Para kayong mga kalabaw na mayroong hikaw sa ilong na pagka hinila sa kanan, kailangan nyo magpunta ng kanan. Ano yung hikaw sa kanan? Yun yung panakot na kaso. Pagka sinabi yung panakot na kaso, dapat ganitong mangyari sa Senado. Pagka hindi kayo sumunod, nako, yari. Lalakasin nila yung paghila doon sa hikaw sa ilong ng kalabaw, di ba? Para mapasunod kayo, para maibaling nila yung mga kalokohan nila diyan sa Malacanang. Yun ang katotohanan diyan. Di ba? Ito pakinggan mo na. Pero gusto ko yan. Gusto ko yung smile na yan itong si Senator Jinggoy Estrada. Pakinggan natin ang kanyang ambush interview. Good. Ang tanong, yun bang rekomendasyon ng DOJ may koneksyon dyan sa naging pagboto mo dyan sa leadership change sa Senado? Your guess is good as mine. Ano pa nga ba? Sa kahaba-haba ng panahon, pananakot at kaso din ang isasalubong nitong mga siraulo na ito sa pamahalaan doon sa mga senador na hindi nila makontrol. Sa kahaba-haba ng posisyon, anak ng Petron Garapata, anong hinihintay ng mga bida-bida? Ba't ngayon lang sila mangkakaso pagkatapos na rin doon sa Senado? Masyadong obvious. Your guess is good as mine. Kung wala kang guess, ibig sabihin, umalis ka na dyan. Wala kang karapatang maging Senate reporter. Diba? Kung wala kang guess, siguro takot ka o di naman kaya ay nakatanggap ka ng maleta. Hype CPH. Anong dahilan? Walang kape. Kainom na natin yung kape. Pero gusto ko yung gesture nitong si Sen Jinggoy. Kailangan yan. Kailangan yung manindigan sa Senado. Pag hindi kayo nanindigan, nakasalang-alang ang sambayan ng Pilipino diyan sa bawat desisyon na gagawin niyo diyan sa bulwagan na yan. Ngayon kung magpapasailalim kayo doon sa mga adik sa Malacanang, wala, yari ang sambayan ng Pilipino diyan. Kasi hindi na interes ng sambayan ng Pilipino ang tinutulak ng mga adik sa Malacanang. Di ba? Hindi na interes ng sambayan ng Pilipino. Anong interes nila? Interes nila hindi makatakbo si Sara Duterte sa 2028. Tama mali? Interes nila mapahaba ang termino na kung sino man ang gustong baba ng termino diyan sa executive. Tama mali? Yan ang interes nila. Pero interes nila mapabuti kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Hindi, interes nila na hindi matapat yung kamay ng orasan na kung saan mabubulgar lahat ng kanilang kalokohan diyan sa mga maanumalyang flood control scandal. O dito tayo kay Ma'am Pinky. Kung di pa tayo di pa tayo satisfied doon sa ambush interview na yun. Dito tayo sa report ng Billionaire News Channel. Good. Nabubuksan muli ni Senador Jinggoy Estrada ang investigasyon ng DOJ sa flood control scandal matapos itong magrekomenda ng plunder charges laban sa kanya. Kasabay nito nagbabala si parang ano lang yan, parang Martin Romualdez. Ako lilitsin ninyo. Anak ng tokwa, senador pa naman ako. Pwede pa naman tayo mag-imbestiga, bakit ako lang? Let's go, Senator Jinggoy. Nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino dito sa isa na to, Sen Jinggoy. Diyan sa ginawa mo na yan, paninindigan at hindi pag-ayon sa mga kabuktutan ng mga nasa Malacanang, 110%. Hindi ka namin iiwan, Sen Jinggoy. si Senador Rodante Marcoleta laban sa mga planong kumalas sa bagong mayorya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nakakabahala para kay Senator Jinggoy Estrada ang naging resolusyon ng Justice Department kaugnay ng flood control scandal. Laman ng reso ang rekomendasyong pagkasuhan siya ng plunder, graft at bribery kasama ang iba pang dating DPWH officials dahil sa umano'y pagkalikot ng 2025 national budget. Nang tanungin kung may kinalaman kaya ito sa pananatili niya sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano kaya walang nangyaring kudeta kahapon, ani Estrada, wala siyang ideya rito. Pero tingin nyo, pero ang binay pa ito sa akin para bumalik nila ang pinag-sign.
Wala raw record ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na nagpapakitang may insertions siya sa 2025 national budget na kinilala rin ni dating Blue Ribbon Chair Ping Lacson bilang mahalagang impormasyon. Naghain si Estrada ng omnibus motion sa DOJ para mabuksan ulit ang preliminary investigation at maisama ang karagdagang ebidensya na mahalaga raw para sa fair at objective na pagtalakay sa mga reklamo. Sa kabila nito, handa raw Tama si naman. Okay naman yan. Napakahusay ng plano nila na yon. Na ano na ang tawag dito? Yarin lamang na gusto nyo akong pakasuhan ng plunder, ha? Meron kayong rekomendasyon na ganyan para magkaroon ng parehas sa pagdinig. Buksan natin ulit ang investigasyon dyan sa mga maanumalyang flood control project. Estrada na harapin ang mga paratang sa legal na proseso at naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan batay sa ebidensya. May matapang na hamon naman si Senator Rodante Marcoleta na anyay galing sa kapwa mayorya na si Senator Camille Villar. Mas masahol pa kay Judas, yung maghuhudas sa amin. Masahol pa raw kay Judas ang sinumang kakalas sa 13-member majority block sa ilalim ng liderato ni SP Alan. Umakyat na kasimula 9 pa 11 ang mga miyembro ng Senate minority matapos sumama ni na Senator JV Ejercito at Mig Zubiri. Bagamat una na nilang sinabing sila ay independent, kailangan lang ng 13 votes para sa panibagong kudeta sa Senado. Para sa agenda, Hannah Tia. Naliwanag ho yun mga kababayan. Kailangan lang ho ng 13, 13 para sa panibagong kudeta dyan sa Senado. Huwag na kayong umasa solid yung 13 namin. Ngayon, kung merong kakalas dyan, hindi galing majority. Baka galing minority yan, pupunta ng majority. Baka dumami yung 13 sa majority at mabawasan yung sa minority. Yon ang senaryo na nakikita kong mangyayari. Yan ang nakikita kong mangyayari. Hindi naman ganyan ang ngiti nitong si Senator Jinggoy. PH, parang meron tono, Jinggoy. Jinggay, gano'n. Hindi. Idol natin yan, palakpakan natin. Kaasosasyon, palakpakan ng ating kaasosasyon na si Senator Jinggoy. Taas ang kamay mga kaasosasyon dito sa PH Update. Ating, huwag kang mag-alala, di ka namin bibitawan. Diba? Naglabasan yung mga malalandi doon sa ating huling video. Ito na tayo, seryoso na. Interview nitong si ating Andres Bonifacio dyan sa Senado. Walang iba, kundi si Senator Robin Hood Padilla. Game. Niyo po ba si Senator Bato de la Rosa na umalis ng Senado? Kasi po, inamin po sa amin ni General Aplasca sa TV Patrol na casual lang po kayo ni de la Rosa, lumabas ng Senado, naglalakad casually at umalis kayo ng mga 2:30 a.m. Ako po ay humihingi ng paumanhin po sa inyo. Hindi ko po yan masasagot. Yan. Ito po ay Sinasabi ko nag-official ng investigasyon. Yun Kaya eh. ang pinakamaganda po dito Hintayin na lang. ako po ay makapaghayag muna Yan. kung sino man po ang aatasan ng gobyerno na mag-imbestiga. Yan. Confident itong si Senator Robin Padilla kasi alam niya wala siyang linabag. Obstruction of justice? Walang ganun. Meron ba siyang local warrant? Ano pagbabasihan ng saan isasampa yung obstruction of justice? ICC? Sino maglalabas ng kaso sa kanya? ICC? Hindi, malabo yun. Tatawanan lang kayo ni Senator Robin Padilla. Pero yung narrative setting, yung pagsiset ng naratibo na may kasalanan si Robin Padilla, hindi kayo magtatagumpay dyan. Pero Senator, bakit di niyo po ito masagot? Itinuturing niyo po bang pugante? Si de la Rosa, tumulong po ba kayo sa pugante? Nako. Ito naman si Ma'am Karen Davila kung makapuganti. Lupahan natin. Makapuganti naman. Ba yan? Hindi po yan ang posisyon ng mayorya. Ang Senado po, hindi po ang posisyon po namin ay hindi po namin tinatanggap ang warrant of arrest galing sa ICC. Ang inaantay po namin ay yung warrant of arrest ng local court po. Yan. Yan po ang posisyon na Tinatawanan lang nitong si Senator Robin to si Ma'am Karen. Pugante. Pugante yung mukha nyo. Ano nangyari? Ulo pa sa atin. Kinukuha nyo na yung panaya ng mga taga-majority. Bakit? Hindi ba buhat interview si Risa? Wala bang gustong makinig kay Rafi Tulfo? Naku, si Senator Robin ang bida. Yung nanigaw ayaw niyong kunan ng pahayag. Hindi mabenta ang storya, ganon. Hanap buhay pa rin yan kahit anong gawin natin. sinabi nga po ni Senate President Alan Peter Cayetano. So kung gayon po, naniniwala kayo na hindi pugante si de la Rosa, Hindi. bakit di po ninyo masagot kung sinamahan niyo po siya nung umalis ng Senado? Kumbaga, ang paniniwala niyo, he's a free man. Lumabas lang. He left the Senate. So mali po ba yun kung sinamahan niyo po siya, sir? Hindi po. Ako po ay kailangan po nating malaman muna ang, alam niyo po, respeto po yan sa otoridad. Ayoko po na ako po ay magbibigay ng hayag kaagad sa media. Mas maganda po, pagkatapos po akong maghayag, pagkakuha nila ng investigasyon nila, handa na po akong humarap sa media. Yan. Pero hanggat hindi pa po ako nakakapaghayag sa kanila, mas maganda po na antayin muna po natin yung oras na yun. Senator, Pero respeto lang po sa otoridad po. Okay, Senator, pwede ikwento niyo po ba, nakunan kayo ng live kung saan kausap po ninyo si Victoria Tulad, umaakyat po kayo ng hagdanan ng Senado, tapos sumusunod po ang aming reporter at sinabi niyo, kumbaga umalis kayo, dapat para lang for the safety. Ano ba ang nangyayari noon at paakyat kayo sa Senado sa kasagsagan po ng gulo? Saan kayo papunta, sir? Anong alam niyo po sa mga oras na yon?
Yan, pwede po tayong magkomento dyan. Opo, kasi hindi naman po opisyal na yan na investigasyon. Opo, ang nangyari po niyan kasi, nag-aantay po kami ng caucus sapagkat nandun po kami sa opisina ni SP. Inaantay po namin yung padala ng House of Representatives, yung impeachment po. Nung nandun po kami, sinabi ng mga namumuno po dito na meron na po mga armadong tao sa paligid ng Senate. Opo, alilinawin po natin, sa paligid na po ng Senate. Kaya ang sabi ko po, teka muna, bakit nagkaroon ng mga armado dito? Nako, yan na. Nung nadinig po ito ni Senator Bato, siya po ang nagsabi na baka aarestuhin ako. Ang sabi naman niya sa mga kasama namin, mas mainam na doon na lang siya sa opisina niya. Kasi malalagay sila sa alanganin, yung mga ibang senador, kung nandun siya. Kaya po yung nakunan po ninyo na umaakyat po kami, yun po yung papunta kami sa opisina niya. Okay. At nung nakunan naman po ako na galing doon sa second floor, yun po yung tinignan ko kung ano po yung nangyari. Ang sabi kasi, nagkaputukan. Kaya po ako bumaba, tinignan ko po yung mga kasama namin senador, kung okay sila, okay naman po, at nakita naman namin okay yung media, kaya po umakyat na ako. Sumusunod po yung media. Kaya ang sabi ko po sa media, huwag na kayong sumunod at delikado. May mga taong nang nakapasok. Yun lang po yun. So, Senator Padilla, umakyat po kayo sa 5th floor sa opisina ni Senator Bato. Sa opisina po namin, opo. Pumunta po si General Bato sa opisina niya. Ako, nandun po ako sa opisina ko. Okay, sa kalagitnaan po ng putukan, nasan po kayo nun, sir? Nasa opisina ko po. Okay, may kumalat po sa social media na ang mga tauhan niyo raw po ay may baril. Nasa social media po yan. I wanna give you a chance to correct that kung mali po yun. Una, wala po ako. Alam po lahat ng tao dito sa Senado, wala po akong bodyguard. Hindi po ako nagbabodyguard. Kahit sino pong tanongin nyo rito, wala po akong... ako po'y dumadating dito sa Senado, isang kotse. Ako lang po, isang aide. Hindi po yan, kailanman nagkaroon ako ng bodyguard dito. Kahit tanongin nyo po, pwede naman Okay. kung tanongin dito ang mga tao kung may Now- bodyguard ba si Senator Padilla. Okay, Senator. So, ang nangyari nito, umalis si Senator Bato ng 2:30 in the morning. Na-interview ko si Attorney Jimmy Bondok kanina. Sabi niya nandun siya sa opisina ni Senator Bato at 2 a.m. Kung ayaw niyong aminin kung magkasama kayo umalis, anong oras po kayo umalis ng Senado, sir? Ma'am Karen, hindi po sa ayaw kong aminin o may gusto kong aminin. Antayin lang po natin yung official na makapagbigay po ako ng pahayag doon po sa mag-iimbestiga. Pagkatapos po nun, ay handa na po akong sagutin lahat ng mga katanungan niyo. Bilang ano lang po ito, bilang respeto lang po at wag lang makagulo. Kasi pagka nagbigay po ng pahayag, makakagulo pa eh. Mas maganda po na tapusin muna yung official na investigasyon. Pagtapos na, ako po'y handang pupunta pa ako sa show mo kung gusto mo. O yan, okay na ba yun, Ma'am Corina? Ay, Ma'am Karen? Oh. Alright. Now, ang sabi po ng NBI, sir, you are now a person of interest. Dapat daw kausapin kayo. Yun po ang dahilan. So kapag kayo po ay pinatawag ng po ang NBI dahilan. as a person of interest, kayo po, will you cooperate with the NBI? Ay, syempre po, batas ng Pilipinas yan eh. Basta batas po ng Pilipinas. Ako po'y handang sumailalim sa kanilang investigasyon. Kahit po naman pumunta sila dito, di ako po'y handa po ako magbigay ng aking statement sa kanila. Basta opisyal. Opisyal po yan at batas tayo ng Pilipinas. Now, maiba naman tayo, no? Nagbati na po ba kayo ni Senator Kiko Pangilinan? Kasi nakunan na sinusubukan niyang iabot ang kanyang kamay, nakikipagkamay. At kita po sa social media. Ay, wala na akong pakialam dyan. Kumbaga, ano na yan. Yan ang tinatawag nilang sinima. Ha? Hindi ko tayo mahilig sa sinima. Sinima yan, yung away ni Kiko at nitong si Senator Robin. Walang kwenta. Nonsense para sa atin yan. Yung personal na yun. Masyado ng personal yung ginawa nitong si Kiko Pangilinan. Ngayon, kung ayaw siyang patawarin nitong si Senator Robin Padilla, nasa kanya yan. Problema nila yan. Kung gusto lang magbaragan ng mukha dyan, bahala sila dyan. Ang importante, ang concern lang natin dito ay doon sa paksain na maririnig naman natin ang panig nitong si Senator Robin Padilla doon sa mga aligasyon, yung mga persons of interest siya. Meron ba siya linapag dyan sa paglabas nilang dalawa nitong si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Senator Robin Hulit, interview niya naman ho ito sa SM9. Tingnan niyo po ang Senado na kung paano niyo tinitingnan ang judiciary, Yan. ang executive. Dahil ito po ay parte ng branch of government. Yung. At kami po naman dyan, hindi po kami magulo. Kami po ang ginulo. Yan po ang tandaan natin. Nasa loob po kami ng building namin. Nandoon po kami sa aming matatawag na himpilan. Kami po ang, hindi naman po kami po pwedeng, hindi namin ipagtanggol ang aming institusyon. Ito po ay karapatan namin at aming duty. Duty po namin yan na ipaglaban ang Senado dahil kami po ay binoto ng tao. Yan. Tandaan po natin, kami po yung mga halal ng tao. At kami po ay representante ng tao. Hindi po kami appointed. Hindi kami basta na lang umusbong at kami na maging public servant na. Hindi po. May mga boto po kami. Yeah. Kaya sana, inihiling po namin na huwag naman kaming gawan ng kwento. Huwag po kaming gawan ng mga kaimposiblihan na parang akala mo nasa pelikula tayo. Sinasabi na nagpunta sa airport, sinasabi na sumakay ng yate. Ano po ba yan? Hindi po ito biruan. Hindi po ito pelikula. Ito po ay pinaglalaban natin ang soberenya ng ating bansa. Yan. Pag sinabi po namin soberenya, hindi po kami nagpapasakop sa warrant of arrest ng dayuhan. Hindi naman po siguro mahirap intindihin yun na ang inaantay namin ay warrant of arrest manggagaling sa bansa natin. Dahil para sa ang naging mga senador kami ng bansang ito, kung susunod kami sa dikta
ng dayuhan. Yung! Sayang naman ang pinaglaban ng ating mga bayani. Palakpakan nun natin si Senator Robin Padilla. Yan dapat. Ganyan dapat manindigan bilang isang Pilipino ngayong mga panahon na to. Sa dami ng problema natin, sa hirap ng kalagayan natin, di ba? Kung tayo dito sa mga warrant na to, magpapasailalim tayo, wala hong kahihinatnan yung pinaglaban ng ating mga bayani. Kailangan tindigan natin yung gustong mangyari na yan ng mga adik sa Malacanang. Tindigan natin yung kabuktutan na yan na magpasailalim sa banyagang korte na para bang dating sila lang ang marunong maglitis, sila lang ang marunong magparusa. Ika nga nito si former Senator Honasan, kaya natin litisin si Bato dito sa Pilipinas. At kaya nating litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Banatan mo At yan. para tayo'y magkaroon ng gobyerno at tayo'y magkaroon ng independensya. Yan. Sayang. Po, sir, maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Kamusta po ang sesyon ngayong Lunes? Everybody's happy po ba, sir? Siyempre po, sa mga oras na ito, ang 13 po ninyong mga masasabi po nating mayorya ngayon ay nagtagumpay po na hindi po ma-unseat ang ating SP, ang ating Senate President ngayon, na si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya tayo po ay muling makikibaka bukas kung ano po uli ang mangyayari. Alhamdulillah, marami pa lang mga sir, no? Maraming development ngayong araw. Nag-convene po kayo bilang Senate Impeachment Court at may mga committee na po na naibigay sa mga members ng majority. Ano bang committee hawak mo ngayon, Sen? Ako naman po ay hindi nangangarap ng mga committee na walang kinalaman sa aking matatawag pong interest. Unang-una, ang naibigay po kanina, yung Muslim Affairs saka Cultural Minorities. Dati ko rin po yan, ako din po ang chairman yan. At bukas po, inaasahan po natin na sa atin din ibibigay muli yung pong mass media, yung public information po. Yan po yung mga may kinalaman sa ating advokasya. Opo, at kanina po sa niyo pong pagkukunbi ng Senate Impeachment Court, marami po, Senator, ang may mga agam-agam at syempre yung mga supporters ni VP Sara, talagang kinikwestiyon kung bakit raw umabot sa Senado yung reklamo, para sa kanila po wala naman daw katuturan, lalo na yung issue kay Madriaga, lalo yung issue yung sa AMLAC. Bilang Senador, sir, ano po ba ang constitutional duty ng isa pong sitting senator pagdating po sa impeachment? Alam niyo po, ako po yung nakapagbigay na ng maraming opinion at komento patungkol po dyan. Ngayon kasi kasama hindi na tayo makapagbigay pa ng opinion dahil na-convene na tayo. Ang masasabi ko lang, mga mahal kong kababayan, kapag ka nakarating na po kasi at tinanggap na po ng Senado ang articles ng impeachment, sa konstitusyon po hindi po ito pwedeng mapigil na. Ang katunayan, kung hindi po tayo ang mayorya, talagang tayo po ay magtatalumpati dyan. Ang tawag po nila dyan, filibuster. Magtalumpati ka ng gusto mo, 3 araw yung talumpati mo, pwede yon. Wala pong makakapigil sa iyo. Opo, pero dahil tayo po ang mayorya ngayon at yan po ang pilit na ini-issue ng minorya na kaya po naging si Senator Alan Peter Cayetano ang naging Senate President dahil gusto po daw ng dating minorya, kami po yon, na ang impeachment ay amin pong harangin, yung amin pong, alam niyo po, hindi po namin pwedeng gawin yun. Correct. Dahil pag ginawa po namin yun, nilalabag po namin ang konstitusyon. Kung meron pong dapat dyan na masasabi natin na hindi nagampanan yung kanilang papel para hindi makarating sa atin, ay yung mga bumoto po dyan sa Kamara. Ang nangyari po kasi, naging overwhelming yung boto dyan, kaya po nakarating sa amin at kailangan po namin talagang tanggapin at aksyonan yan. At yun po ang sinasabi ng konstitusyon. Senador, si Admar po ito, magandang gabi. Nabanggit niyo po na Boss, magandang gabi po. opo, bukas magkakaroon na naman ng panibagong hamon na naman. Pero pag ganito kasi, kukonti lang talaga yung difference, no? 13 to 11. Sa tingin niyo po, makaka-apekto ba ito sa mga, kasi ang daming problema kinakarap ng bansa ngayon, maliban dyan sa issue ng impeachment, sa korupsyon, yung crisis natin ngayon, tsaka yung mga pending ninyo na mga panukalang batas, at mayat maya ito yung laging na nabubuhay na baka magkakaroon ng palitan, at stake yung mga main trabaho ng mga senador po, Senator. Yan po ay yung mga opinion po yan ng kabilang panig. Dahil sa totoo lamang po, matagal naman po nakaupo ang mayorya nila. Tumakbo naman po, no? Pero masasabi po natin na nabigyan din po sila ng mahabang panahon. Pero wala naman din po na masasabi natin na nabinbin, ano? At ganoon din po sa amin. At wala naman din po mabibinbin. Dahil kami po, nung kami ang minorya, hindi naman po kami pumipigil ng mga kanilang mga masasabi natin mga panukala na makatutulong sa bayan. Katunayan, noong pong nakaraan na break, kung naalala niyo po, wala naman nagbakasyon po sa minorya. Kami po yung nag-aantay doon sa sinasabing special session para po pag-usapan yung old regulation. Wala nga, nandun na nga po ako sa dahig Umuwi pa ako. Dahil handa po tayong harapin lahat kung ano yung issue ng taong bayan. Ito pong nagaganap na ito, hindi po ito usapin ng namulitika lang. Hindi po. Marami pong issue dito sa ating bayan na kailangan pong harapin ng ngayon ay mayorya.
Dati po kasi kaming minorya, hindi namin masyadong maharap yung mga issue na yan sapagkat hindi po kami yung mayorya. Kasi mahalaga po yung ikaw ang mayorya. Kaya po itong pagkakataon nito, kung ano man po yung sinasabi ng minorya ngayon, na kami po ay nag-aantala, hindi po. Hindi po totoo yun. Kasi sinungalingan. Hindi po kami nag-aantala. Katunayan, nakita nyo naman po, ini-issue nila yung pag-convene ng impeachment. Nakita nyo po, yan po ang unang-unang business na ginawa ng ating bagong Senate President. Correct. Hindi po nagkaroon ng konting hadlang o humadlang ang kahit na sino. Dahil yan po ang sinasabi ng saligang batas. Tsaka ako naiintindihan ko yung tayo ng nagkakaroon ng parang chess game ngayong mga panahon na to diyan sa Senado. Ganyan gusto niyo, ginigipit mo kami. Sige, umpisahan natin to. Pero ako presiding officer. Ang hirap kasi dito, magigipit na kami, hindi pa kami ang presiding officer. Sa ayon sa gusto naman natin, uumpisahan natin, meron ng bilang. O kami na mag-uumpisa. Pero hindi namin to gagawing dahilan para magkabala kayo sa amin. Uumpisahan natin to, mag-impeachment tayo, pero doon tayo sa tama. Hindi yung presiding officer graduate sa One Bull University. Di ba? Napakahusay yun ang ginagawa nitong Senator Alan Peter. Si SP Alan Peter Cayetano. Ano sinasabi ng mga Talyanista sa Imada Vlogger? Wala. Na-checkmate kayo. Sa gusto nyo mag-convene ng Senado bilang impeachment. Mag-convene talaga. This time, enough is enough. Di ba? Lahat ng kasinungalingan, kailangan ng sagutin. Di ba? Hindi na pwede yung panggigibang ginawa kay VP Sara dyan sa Injustice Committee. Para sa akin, personally, para sa akin, napapanahon na para sagutin ni VP Sara. Kumbaga, wala na silang mailalabas. Okay? Wala na silang, lahat ng paninira ginawa na nila. Lahat ng pagsiset ng naratibo, naset na nila. Kumbaga sa Pusoy Dos, nagbigla tayo ng Pusoy Dos dito. Akala nila ang ganda ng barahan nila. Hindi nila alam, mapupusoy pala sila. Akala nila nakalock na yung mga barahan nila. Hindi pa. Di ba? Hindi lock yung mga barahan nila. Yung antayin nyo yung barahan ni VP Sara. Pagka ilinatag niya yan, baka hindi na makatira yung mga siraulo na yan. Okay? Abangan na lang muna natin. Ang ating, ako na nagsasabi sa inyo, ang ating gobyerno napakalaking sinima. Diba? Ang ating pagiging Pilipino package deal, pati yung mga drama sa politika. Teleserye. Total cinema. Opo. Senator, dito po sa bahagi po ng majority, marami kasi mga balita ngayon na kesyo magkakaroon ng palitan ngayong araw na ito. Meron ding mga balita na meron dang pinipressure ng mga miyembro ng majority para umanib dito sa kabila. Sa inyo po, meron po ba kayong alam na may mga kasamahan kayo sa majority na may ganyan po na nape-pressure po or pinipressure? Maraming mga sirkumstansya po, Senador? Ako po kasi ay bago lang po akong senador. Ano? At ako po ay, sa totoo lang po, hindi po ako nakikialam dyan sa papapalit ng liderato. Dahil ako po ay walang ka-interest sa mga komite na alam kong big time na mga komite. Kaya ako po ay hindi nakikisama dyan sa mga pressure na yan. At lalo na po, no? Isang bagay lang po lagi ako, partido. Kung ano ang sinabi ng PDP, yan po ang mangyayari at yun ang susundin ko. Ngayon, kung meron po yung mga pinipressure, yan po ay sinabi na kanina ni SP, ni Senate President Alan Peter Cayetano, dahil siya po ang unang nakakaalam dyan kung sino yung mga kasama namin napipressure. At sabi nga po niya, read between the lines. So siguro po, ang pinakamagandang mangyari po dyan ay makapagpahayag si Senator Alan Peter Cayetano, ang aming SP, kung sino po yung mga sinasabing napipressure. Kasi kung pressure po ang pinag-uusapan, walang pinakamatinding tumanggap lahat ng pressure kundi si Senator Bato de la Rosa. No? Wala po siguro makakapantay na sa ginawang pagsulpot. Grabe, no? Yung tipong, yung ideya pa lang na pagka nahuli ka, huling apak mo na sa lupain ng Pilipinas sa loob ng napakatagal na panahon. Yun ang nakataya kay Senator Bato de la Rosa. Pag nahuli ka, kulong ka sa dahig. 10 years, 20 years, hindi natin alam kung kailan uuwi si Senator Bato de la Rosa. Pero yung ibang mga tinatakot-takot dito, iniisip na lang nung mga yon, kami nga, Senator Bato nga, di ba? Ang banta sa kanya, ipapadala sa dahig Netherlands. Ako, kukulong lang sa Pilipinas, tapos pagtataksilan ko yung mga kasamahan ko. Parang unfair naman yun kay Senator Bato. Tama yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, masahol pa kay Judas, yung sino man huhudas sa 13. Okay? Mas masahol pa. Kasi kung panakot nila doon sa pang-13 na yon o pang-14, pang-13 sa magiging susunod na majority kung may babaliktad man. Kasi 11 sila Kulang pa ng 2 para maging 13 sila, di ba? Ay, wala pala si Senator Bato. So, isa lang ang lumipat. Solve na ang buto-buto. Isa lang pala kailangan, oo. Di ba? Hindi tayo sila. Ay, hindi, kulang ng isa. 11 na lang, 12 na lang. Okay. Yung pangtakot na kulong sila sa Pilipinas, yung sinuong na peligro ni Senator Bato de la Rosa, napakatindi ho nun, mga kababayan. Ni Senator Bato diyan sa Senado. Kung ikukumpara po lahat ng pressure, siguro yan na po ang pinakamatinding pressure. Correct. Opo, kunin ko lang po yung opinion ninyo dahil lumabas din ngayong araw na ito yung balita. Though ano pa ito galing pa ito sa DOJ na pinasasampa nila sa Ombudsman. Hindi pa talaga yung galing sa Ombudsman, pasasampa doon sa Sandigan Bayan. Pero pinakalat na agad nila, nag-press conference pa. Kaugnay nga po doon sa kasamahan nyo po na si Senador Jinggoy Estrada. Sa tingin nyo po, ito po ba ay nataon lang or itinaon, Senador?
matinding coincidence po yan. Na eksakto sa panahon nito. Siyempre po, hindi natin maaalis na makapagbigay ng maraming kulay yan. Dahil masyado naman po yung timing. Opo. Siyempre, ako naman po hindi ko alam ang mga istorya niyan. Pero pagka tinignan mo ng talagang point blank, parang masyado yung eksakto yung timing ko. Opo. Bago lang si partner MJ, dito po sa panibagong set ng mga chairman, no, yung iba na-retain, yung iba bago ulit na kanilang sa chairmanships po. Ano po yung inaasahan niyo po? Meron ding inaantay, lalo na yung sa Senate Blue Ribbon Committee, dahil maraming excited po sa mga dapat imbestigan, lalo na sa issue ng corruption po, Senador. Ako po naman ay, siyempre, yan po ay very interesting yan. Dahil alam niyo naman, ako po mulat noon pa. Gustong-gusto ko na yung mga parliamentary debate. Siyempre po, ako po ay tagahanga din naman ni Senator Pampilo Lacson. Ginawa ko nga po yung pelikula niyan, 10,000 Hours. Saludo din po tayo dyan. Siyempre, ngayon naman po, umuugong-ugong na ito'y babalik na naman kay Senator Rodante Marcoleta. So magkakaroon na naman po ng panibagong debate yan. Yan po mga ganyang debate, matuwa po tayo dyan. Yan po ay tanggapin natin yan ng maluwalhati. Hindi po yan nagpapatagal. Yan po ang demokrasya. Kapag nakikita niyo po na ang inyong Senado ay hindi walang kutsabahan, ibig sabihin, buhay ang demokrasya. Kaya ako po, inaasahan ko po na magiging makulay itong Blue Ribbon. Sapagkat siyempre po, maririnig na naman natin yung boses ni, kung siya nga po, hindi ko pa po alam, si Senator Rodante Marcoleta o mananatili po yan kay Senator Pampilo Lacson. Opo, Sen, gaano kahalaga? Kasi kung ating pong pagbabasihan ng komento po ng taong bayan, they are very, very calling the Senate na ipagpatuloy po yung flood control probe. Kayo po, sir, bilang nasa frontline ng pagbabalangkas ng mga panukalat pag-iimbestiga po dyan sa mataas na kapulungan, gaano po kahalaga na matuldukan po at matunto natin kung sino po ang mastermind ng flood control anomaly? Ay, yan po ay wala naman pong kumukontra dyan. Maging si Senator Marcoleta o si Senator Lacson, maging si SP Soto, maging si SP Alan Peter Cayetano, maging si SP Mig Subirian, maging si SP Chis Cudero, lahat po yan ang gusto ay talagang maipagpatuloy ang pag-iimbestiga po sa flood control dahil kailan lamang po ay bumaha na naman ang buong Maynila. Yan po ay hindi na po yan kasi makakalimutan ng ating mga kababayan dahil nasa harap po nila yung problema nasa harap nila ang ganap. Kaya naniniwala po tayo na kahit na sino po ang mamuno ngayon dyan sa Blue Ribbon, magpapatuloy po ang pagdinig po dyan. Opo, kasi pagbabasihan mo, Senator, yung komento po ng inyo pong mga supporters at ng netizens, para bagang nakukulangan sila doon sa flood control probe sa pamumuno po ni Senator Ping Lacson. Bitin daw Bitin. Inaasahan naman po natin yun kasi siyempre nasa minorya po tayo. Lahat talaga ng gagawin ng mayorya ay pupunahin po natin. Siyempre ganyan po talaga. Opo, yan po ang demokrasya sa atin. Ngayon naman po, siyempre kahit sino naman po sa mayorya ngayon, ang uupo dyan sa Blue Ribbon, ang minorya din po ngayon. Siyempre, gagawa din po ng mga pagpuna. Kaya maganda po ito. Abangan po natin ito mga mahal kong kababayan sapagkat umaandar ang demokrasya sa Senado. Opo, sir, ito lang concern ng ating mga kapatid sa BARM. Ngayong araw po kasi alam kong napanood niyo siguro, sir, yung malakihang rally po sa Cotabato City. Libo-libong Bangsamoro stakeholders, kabilang po ang mga kabataan, mga kababaihan, religious leaders at civil society groups ang nagprotesta at nanawagan po. Ang kanilang panawagan, Senator, ay Recover BARM Movement. Pinanawagan po nila ang pagpapanatili ng MILF leadership sa BARM. At muli lang talaga itong si former BARM Chief Al-Haj Murad Ibrahim. Sir, kayo po ay malalim sa paksa sa ating mga kapatid na Muslim. Ano pong komento nyo dito sa tayo? Ayan po talaga pinagdurugo ng aking puso sa kanila. Alam niyo po, Ayun na nga mga kababayan, ako bibitinin ko kayo dito sa interview na to ni Sen. Robin Padillano. Mangyari nasa nasa 16-minute mark tayo ng interview niya na to dyan sa DZAR 1026 News sa SMN. Kaya puntahan nyo tapusin nyo at sabay subscribe na rin dyan sa SMN. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Ako taos pusong nagpapasalamat sa mga kasama natin dito. Talagang napakatindi kong sumuporta. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.